Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin sa card na ito kung ano ang dapat gawin, i-manifest, or isipin. Ang reading natin ngayon ay ano ang mangyayari sa sitwasyon na nasa isip mo, ano ang message ng person mo sa iyo, ano ang mga bagay na hinahanap niya sa relasyon nyo. Ito yung dapat mong i-manifest na kailangan mo rin ng suporta ng kapwa mo. Lalo na kapag down yung feelings mo, hindi mo naman kailangan sabihin lahat dun sa person kung ano yung pinagdaraanan mo, pero yung malibang ka ay napaka-importante. Mas malaking tulong din yung mga taong nakaranas ng pareho sa sitwasyon mo ang pinagkukwentuhan mo kasi yun talaga yung makikinig sa iyo. Marami mang marites sa paligid natin, kanya-kanya tayo ng panahon eh. Kung ikaw down ka ngayon, syempre may panahon din siya. At saka, malalaman mo naman yan eh kung sino yung taong totoo sa iyo na susuporta kahit hindi financial. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 7 of Pentacles, 8 of Wands, at Page of Pentacles. Kung sinuswerte ka na ngayon, marami kang choices sa buhay, meron pang paparating na makakatulong din sa buhay mo. At sa panahon na kailangan mong mamili sa sitwasyon, kailangan piliin mo yung mga bagay na gusto mo at saka importante. Maybe, naka-graduate ka na o yung matagal mong hinihintay na trabaho o negosyo ay dumating. Isama mo sa mga plano mo kasi nakadalawang cards ka na eh. Yung pang long term na dapat piliin mo. At saka ang ilan sa inyo sa career o negosyo, meron kang sisimulan pero kukunin mo lang ito bilang experience. At malaking tulong ito sa iyo sa present or future. Kasi matutupad mo yung pangarap mo sa career or negosyo at iingatan mo ito. Single ka man or nasa relationship, may kasabihan nga tayo na good things come to those who wait. Ibig sabihin, yung pasensya mo ay merong gantimpala. Sa ilang single, meron kang potential person na makikilala na magiging maiksi lang yung relasyon nyo. Kasi maraming person ang magkaka-interest sa iyo. Gugulo yung isip mo at saka damdamin mo kung sino ba sa kanila yung karapat-dapat. Sa mga nasa relationship naman, yung relasyon nyo ng person mo ay matagal na. At patuloy na nagpo-progress yung relationship nyo. Ito yung message ng person mo sa iyo. Ibig sabihin nito ay bago pa magkaroon kayo ng relasyon or connection ng person mo ay malaya na siya. Pwede na siya makipagrelasyon. Connected ito sa naunang card na finish, na ibig sabihin nagkaroon ng katuparan yung mga pangarap niya kasi planado yung buhay niya sa mas mabuti. Yung person mo hindi lang naman patungkol sa love, sincere, kundi sa mga bagay din na nangyayari sa buhay niya or sa mga decisions.
Itong person mo ay masaya siya na ikaw yung kasama. At saka hindi rin siya nahihiya na ipakita sa ibang tao yung paghanga niya sa iyo. Kumbaga yung affection niya sa iyo ay pinapakita niya in public. At saka yung pagmamahalan niyo ng person mo ay patuloy pa rin na nag-iinit. Walang pagbabago. Connected yung mga cards mo sa tarot cards. At saka ituloy ko lang. Kaya may progress ang relationship nyo kasi nandun yung loyalty at saka faithful kayo ng person mo sa isa't isa. At saka kung ang ilan sa inyo, hindi na naging malambing yung person mo katulad noon, hindi naman ibig sabihin ay wala na siyang pagmamahal sa iyo. Kung napansin mo na ito, ikaw yung mag-inject ng happiness or spark sa relasyon. King of Pentacles in reverse, Nine of Pentacles in reverse, at the Hierophant. Ang tinutukoy sa mga cards na ito, kailangan ng disiplina at saka yung control sa sarili. At saka may blessings man or wala, huwag mong kalimutan na hindi makapagsimba. Para dun ka mas lalong magkaroon ng clarity at saka yung kalma na pakiramdam. Sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na nagkakaroon ka ng problema. Meron kasing person na mapanlamang. Akala mo napakabuti niyang tingnan, professional siya, pero manluloko pala. At pinapaalala ng mga cards na sa money, walang madaling paraan. Lahat ito nasa proseso at pinaghihirapan. Kapag ka nagkaroon ka ng financial, kahit kaunti man ito, isipin mo kung paano ito mapapalago. Sa mga single, ang advice ng cards, kung maghahanap ka ng bagong makakarelasyon, kailangan yung mahal mo talaga. Hindi dahil sa nagustuhan mo siya, dahil sa practical ka. Kasi yung person na makikilala mo, pwedeng ikaw yung mag-control sa kanya or siya yung magkocontrol sa iyo gamit yung financial. May posibilidad din na yan yung person na panandalian yung magiging relasyon nyo. Pero tatlong cards ka na merong bagong relasyon na darating. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema dahil sa selos, pagmamanipula, o kaya yung mapag-control na ugali ng person. Pero ang ilan sa inyo, kahit na merong ganitong kahinaan, yung person mo, magpapatuloy pa rin ang relasyon nyo. Dahil sa ang ilan sa inyo, naniniwala ka sa lumang tradisyon at saka meron kang relihiyon na sinusunod. Kaya pinipili mong magsama pa rin kayo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo mas lalong magiging committed at saka magtatagal ang relasyon nyo ng person mo. Ito yung message ng person mo na merong sitwasyon sa relationship nyo ng person mo na suko ka na. Ang ilan sa inyo nakipag-iwalay o kaya wala ka na magawa sa behavior ng person mo. Lalo na't hindi naman nagbabago yung person mo sa pakikitungo sa iyo. Kumbaga sweet pa rin siya at saka nagpapakita ng interest or attention sa iyo. At saka pinagbibigyan mo rin kasi siya. Itong card na ito ang nagsasabi na nagkahiwalay man kayo ng person mo or magkasama ay open kayo para sa pagkakasundo. Kung ano yung mga dapat paghatian, ano yung mga naiwang kailangan pag-usapan. Pero sa tuwing magkakaroon kayo ng communication ng person mo, mas lalo siyang nagkakaroon ng pag-asa. Nape-pressure lang siya kapag ka
naaalala mo na kung ano yung mga nagawa niya sa iyo. Yung galit mo ang hindi niya makontrol. Kaya kung umiiwas siya sa iyo o hindi kayo nagtatalo para makalusot siya sa argumento. Ayaw niya na nagtatalo kayo kasi tama ka. Kailangan kasi sa relationship, give and take. Kahit na mahirap yung pinagdaraanan nyo. At saka nabanggit na ng mga naunang cards na itong reading na ito ay hindi naman masyadong seryosong problema. Ang pinoproblema ay yung pag-uugali, maybe sa iyo or sa person mo. Dahil sa general reading ito, kunin nyo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Wands, the Judgment, at Knight of Wands in reverse. Ang mga bagay na hinahanap ng person mo sa relasyon nyo ay yung matapos na yung mga problemang dumarating sa relasyon nyo or buhay. At mangyayari ito, dalawang cards na yung nagsasabi. At saka base na rin sa mga cards, may mga taong nakakaalam sa problems mo at hinuhusgahan ka nila. Walang perfect na buhay kaya mahirap mag-chismis or mag-judge ng kapwa. At saka meron din kasing person na naiinggit sa estado ng buhay mo. Naka-3 cards na rin na hindi dapat magmadali sa pagkakaroon ng desisyon. Sa kalusugan naman, ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng matinding sakit at matagal bago ito gumaling. Pero marami kang na-realize na dapat mong pahalagahan yung kalusugan mo at lahat ng paraan para makarecover ka ay gagawin mo. Naka-2 cards ka na para sa good health at saka recovery. Ang ilang single, nahirapan kang makamove on sa dati mong nakarelasyon. At konting tiis pa kasi malapit mo na siyang makalimutan. At dahil sa charming ka na person, meron pa rin mga person na magkakagusto sa iyo pero hindi mo sila i-entertain. Mag-ingat ka lang sa person na hindi tumatanggap ng pagkatalo or yung binabasted. Kaya piliin mo yung mga binibitawan mong salita sa kapwa. At saka huwag mong hayaan na ikaw lang yung naikipag-date. Dapat may kasama ka at saka alam mo yung lugar. Ano man ang gender mo. Kasi kahit naman lalaki hindi pa rin safe. Ito pa yung message ng person mo na gusto niya ulit subukan na maayos ang relasyon nyo, nagkahiwalay man kayo or hindi. May mga bagay pa siyang hindi kasi nasasabi sa iyo. Aayain ka niya sa lugar na pwede kayong makapag-usap or lugar na dati niyong pinupuntahan. Ito yung mga plano niya na gusto niyang masabi sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, maybe hindi ka mahagilap ng person na ito lalo na't nagkahiwalay na kayo, nagkanya-kanya na, o kaya yung account mo, social media account ay private, kaya hindi ka niya mahanap. Pero malalaman din niya ito kasi kilala niya yung mga kaibigan mo I-share yung profile mo para makontak ka or makausap, lalo na kung hindi na kayo nagkikita ng matagal. At itong person na ito ay focus sa mga plano niya, lalo na't alam pa rin niya kung ano yung mga bagay na hilig mo or gusto. At saka malakas yung energy na gusto ka pa rin ng person na ito. Mukha naman kasing hindi natapos yung relasyon nyo ng maayos Ang ilan sa inyo nung nagkahiwalay.
Alamin natin yung bottom of the deck or final card mo. Hindi pa ito sa panahon ngayon mangyayari, sa future. Six of Swords. Ang ibig sabihin nito guys ay makakalagpas ka na or matatapos mo na yung mga mahirap na challenges sa buhay mo. Makakahinga ka na ng maluwag. Kung paano ito nangyayari dahil sa ginagabayan ka ng angel mo or ng spirit guide na ito yung tahakin mo na landas. Yung mas tahimik, payapa, at saka yung nakakapag-desisyon ka ng para sa sarili mo kasi kaya mo naman. At saka ang ilan sa inyo sa future, magbabago yung pananaw mo. Mag-a-abroad ka or babalik ka ulit sa ibang bansa. Ang ilan naman ay magbabakasyon para mawala yung stress or negatibo na dala sa isip or pakiramdam. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ikaw na yung bahalang tumukoy. At saka thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Aquarius, Sagittarius, Gemini, Scorpio, at Leo. Ito naman ay letra na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.